Sa mga balitang pambansa, iisa-isahin na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga POGO para tignan kung sumusunod sila sa nalalapit na POGO ban. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mag-iinspeksyon na sila sa mga POGO simula sa December 15 para nga tignan kung nagsimula ng magligpit ng kanilang mga gamit ang 47 natitirang lisensyadong POGO sa bansa. Titignan din ng ahensya kung nakasunod ang mga foreign POGO workers sa requirement na pag-downgrade ng kanilang mga working visa. Epektibo ang POGO ban simula December 31 alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, obligado ng magsara ang lahat ng POGO dahil itinuturing na silang illegal sa bansa. Nilinaw naman ng dating mahistrado ng Korte Suprema na hindi dapat makialam sa proseso ng impeachment ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Una nang sinabi ng mga mambabatas na mahihirapan umusan sa Kongreso ang anumang impeachment case kung hindi ito suportado ni PBBM. Pero giit ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, Kamara at Senado lamang ang may karapatang magdesisyon sa kapalaran ng anumang impeachment case. Wala raw dapat papel ang Pangulo sa proseso nito, maliban na lamang kapag kailangan na niyang magtalaga ng kapalit bilang Vice-Presidente. Naniniwala rin daw si Justice Ascuna na may sapat pang oras para gumulong ang impeachment case laban kay VP Sara. Technically, the periods given the Constitution are still doable. They don't have to use up all, say, 60 days. Maximum yun eh. They can decide in less than 60 days. So it's up to them really to address the timetable problem. Yan po ang tinig ni former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Samantala, tinutugunan pa raw ng Department of Health ang mga problema sa paghawak nila ng supplies na sinita sa 2023 audit report ng Commission on Audit. Matatanda ang lumabas sa report ng COA na aabot sa 11 billion pesos ng COVID-19 vaccines at iba pang mga gamot ang na-expire na lamang sa mga bodega ng DOH. Sa panayam po ng programang ito, inamin ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na may kakulangan na nga ang ahensya sa pag-distribute yan at pag-imbentaryo ng mga medical supplies na binibili po ng kagawaran. Gayunman, ipinag-utos na raw ng DOH na ayusin ang kanilang sistema para hindi na ito maulit pa. Ang way forward dyan is, dapat kasing pulido tayo nung mga sabihin nating malalaking kumpanya. Kaya nilang i-predict kung ilan ang bibilhin nila, ilan ang papadala nila at gumagamit sila ng mga real-time online digital procurement and distribution systems. Yun yung kulang pa na ini-install natin sa ngayon. Yan po ang tinig ni Health Assistant Secretary Albert Domingo. Sa iba pang mga balita, sinita na rin ng COA ang ilang flood projects ng MMDA na hindi pa rin daw natatapos sa ngayon. Ayon po sa 2023 audit report ng ahensya, nasa 22 pa sa halos 60 flood control projects sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1 ang 1 taon ng delay mula po sa orihinal na target. Nagkakahalaga ang mga na-delay na proyekto ng mahigit 510 million pesos. Bukod po sa mga naantalang proyekto, sinita rin ng COA ang halos 30 flood control projects na hanggang ngayon mga kapatid hindi pa nasisimula ng MMDA. Saan kaya sila busy? Dahil po sa delay, aabot na sa halos 33 million pesos na commitment fee ang binayaran ng gobyerno mula po taong 2018 at 2023.